Ayaw ng Panginoon ng ating relationship sa Kanya ay maging stagnant. Gusto ng Diyos na tayo ay mag-level up sa ating mga pananampalataya. In fact, I believe that God caused us to move forward. He is calling you to move forward. Ano man ang level ng iyong pananampalataya, I want you to be reminded that there is always another level for your life. Ang gusto ng Diyos, yung paglakad mo sa Diyos, mas maging malalim. Yung understanding mo patungkol sa ating Panginoon ay mas lalo pang lumalim. If I may say this to you, and I say this with all humility, stop fishing on shallow waters. Wala kang mahuhuling malaking isda sa mababaw na tubig. Gusto ng Panginoon na makahuli at maranasan mo ang lahat ng mga bagay na pinagbayaran ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, but you have to get out of your comfort zone. You have to launch out into the deep. Kailangan mong magpakalalim, kailangan mong mag-commit sa iyong sarili na ikaw ay magde-dedicate at magkukumit ng iyong oras, sarili, talento para sa ating Panginoon. Naalala nyo, minsan, sinasabi ng ating Panginoong Yesus sa mga disciple, let's go to the other side. Bakit? May imbitasyon lagi ang Panginoon. Kung tapos na tayo dito sa season na ito, kailangan na tayong lumipat to another season. Hindi tayo pwedeng maging komportable at masyadong in love sa season that we are in, na wala na tayong balak i-level up at pumunta sa next season ng ating buhay. Hallelujah! Pero ang pangako naman ng Panginoon, kung tayo ay susunod sa Kanya, at kung tayo ay pupunta sa next level ng ating buhay, everything that you will need to make it to the other side will be provided by the Almighty God. Kapag sinunod mo ang Panginoon, bibigyan Kanya ng bagong set of experiences. Ibig sabihin, kung susundin mo lang ang design ng Panginoon, gaano man kahirap at kamasalimuot ang iyong taon ngayon, your next year doesn't have to be a mirror of this year. There is always another level, a better future, a better year para sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, kung susundin lang natin ang design ng Panginoon, we don't have to be stuck in the same cycle over and over again. You don't have to deal with the same stuff, the same hurt, the same offense, the same pain, the same brokenness over and over and over again. Everybody say, let go. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1 to 2, therefore, since we are surrounded by such great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Ano sinasabi ng scripture? Meron tayong journey, meron tayong takbuhin, merong purpose ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin, at kung gusto nating maging epektibo, kailangan lahat ng nakakapagpabagal at nakakapagpabigat sa iyo, especially ang kasalanan, ay kailangan mong bitawan. And let us run with perseverance the race marked out for us. How? By fixing our eyes to Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Let's go back to verse 1 again. Pansinin niyo po sa verse 1. Sabi po dito, therefore. Everybody say, therefore. Every time makakita kayo ng therefore, it is a clue na kailangan nyo basahin yung nangyari before that. At since ito ay Hebrews chapter 12 verse 1, wala namang Hebrews chapter 12 verse 0, so you have to go all the way to Hebrews 11. Sa Hebrews chapter 11, makikita po ninyo mga kapatid na yung ating mga biblical heroes, idinitalye yung kanilang mga naging accomplishment at kung paano nila naranasan ang mga pangako ng Diyos at lahat ng bagay na sinakripisyo nila at kung paano sila naging matuwid sa harapan ng Panginoon. So ibig sabihin yung Hebrews 11 is a reminder for all of us na lahat tayo, anuman ang level ng ating pananampalataya, we have to go through a long distance journey. This is going to be a multi-level race. This is going to be a multi-terrain race na kung gusto mong tumagal sa journey that you are in, kailangan mong ilay aside everything except for what is absolutely necessary. Are you following me? Amen. Na ang sabi ng scripture, ito ang mga tao, si Abraham, si Moses, si David, ito ang mga tao na may takot sa Panginoon na naranasan ang pangako niya. Therefore, kaya ngayon, tayo na, sa panahon natin at sa generation natin, ang sinasabi ng scripture sa atin, since we are surrounded with a huge crowd of witnesses, since we have Abraham, we have Jacob, we have David cheering for all of us, now, ang bagal ng takbo mo, lay aside every weight that is so easily entangles and slowing you down,
and fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of your faith. Meaning, magagawa lang natin at matatapos lang natin ang purpose ng Panginoon ng accurate at mabilis kung ating bibitawan ang lahat ng mga bagay na nakakapagpabagal sa bawat isa sa atin. Therefore, I want to remind all of you mga kapatid na hindi porket gumagalaw ka ay nagmo-move forward ka. Hindi lahat ng busy productive. Hindi lahat ng may dalang typewriting sa opisina ninyo nagtatrabaho. Nagbibisi-bisihan lang. Because most Christian are saved but not free. Saved but still bound. Ibig sabihin, they thought they are moving forward but actually they are moving around. Paikot-ikot with the same circle, the same cycle over and over again. Yung ugali ng 2005, ugali pa rin sa 2023. Hindi kayo ito, ibang church to. Kasi kayo, perfecto kayo, hindi kayo nagkakamali, okay? Buti pa yung cellphone laging updated. Pero minsan yung ating behavior, ugali, yung ating faith, hindi nagle-level up at hindi nag-a-upgrade. Alam nyo ba kapag sinabi ng scripture na reach forward, look ahead, ang ibig sabihin nito, it is a sign for you to stretch. Everybody say stretch. Lahat ng nag-move forward, you have to stretch. When you reach forward, your arms needs to stretch. At sa lahat ng stretching, may masakit. Minsan sa stretching, may maiiwang stretch mark. Kasi hindi sana yung balat mo, kaya nai-stretch siya, nag-iiwan siya ng peklat, nag-iiwan siya ng senyales, kasi ang gusto ng Panginoon, you don't settle for what is comfortable. You need to get out of your comfort zone and follow your conviction. Hindi comfort, conviction. Hindi method, mission. Importanteng alam natin ang purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, ba't ba importanteng alam namin ang purpose namin? Simple lang. Para alam mo yung hindi mo purpose. Kasi maraming tao masyadong busy kakagawa ng hindi naman nila purpose. Pero sinasabi ng Panginoon, kung magiging busy ka na lang din, maging busy ka sa paggawa ng purpose ng Lord sa iyong buhay. Reach forward for what lies ahead. Kasi delikado yung lagi kang nakalingon sa likod. Delikado yung nabubuhay ka lang sa yesterday at wala ka ng vision ng future. Ang isang tatay na wala ng vision para sa kanyang pamilya, tatama rin. Ang isang relationship na lagi lang nakatingin sa success ng nakaraan, hindi na mangangarap. Ang isang simbahan na lagi lang nakatingin at lagi lang tinitestify ang mga nangyari sa nakaraan, pero wala nang natitestify na nangyayari ngayon, papunta na sa pagkapatay yun. Kasi wala nang future eh. Naalala niyo po si Lot? Yung pamangkin ni Abraham? Si Lot na nagbigay kay Abraham ng a lot of problem. You know that? Okay? Now we're connecting. Finally we are connecting. Ang sabi ng scripture, itong si Lot naninirahan sa Sodom and Gomorrah. Actually, to understand the context, naghiwalay si Abraham tsaka si Lot. Okay, ganyan. At napunta si Lot sa Sodom and Gomorrah. Pangalan pa lang, pamilyar na. Napakabanal ng syudad na yan. Hindi nagkakamali ang syudad na yan. Ano? We all know the story. Because of the wickedness of Sodom and Gomorrah, gusto ng Lord na gunawin at i-wipe out ang buong city. Pero dahil nandun si Lot at ang kanyang pamilya, gusto ng Lord i-exempt sila. Kaya nagpadala siya ng anghel para iligtas si Lot at ang kanyang family. Comprende? Si, very good. Okay? Pero, nung nandun na yung mga angels, sinubukan pang rapin ng mga tao doon because of their wickedness, yung mismong angel. Kaya nung mismong araw na yun, sabi ng scripture, nagmadali na ang mga angel kasi nga kailangan na magpabagsak ng sulfur, ng apoy mula sa heaven, at hinatak ng angel. Alam nyo, si Lot ayaw pang umalis. Yung kanyang asawa ayaw pang umalis. Yung buong pamilya niya ayaw pang umalis. Yung angel pa ang naghatak sa kanila para umalis na. Sabi ng Lord, tapos na dyan. Bakit ka pa umiiyak dyan sa nakaraan, may bago ng pagdadala ng Panginoon sa'yo. Kasi minsan, kung ayaw mo magpahinga, He will make you lie down in green pastures. Anong gusto nyo? Magpahinga kayo on your own or God will make you? Right? So in essence, hinatak sila ng angel, si Lot, kasama ang kanyang asawa. Ang sabi na scripture, yung kanyang asawang babae. Walang pangalan sa Bible, so asawa ni Lot, pangalanan na lang natin babae, Lot.
Okay. Tignan mo instruction kay Lot tsaka sa Lot and friends. Okay. Ang sabi ng Genesis 19 verse 17. Watch this. Escape for your life. Don't look behind you. Do not stay anywhere in the valley except to the mountains or you will be swept away. Simple instruction. Gusto niyo mabuhay? Huwag kayong lilingon. Paano hindi lilingon, pastor? Nandun lahat ng asawa, yung mga kapamilya ko, nandun po yung aking mga kaibigan, nandun po yung mga binili kong ektaryang lupa. Hindi ko po yun basta may iwan. In fact, yun yung naging, in essence, dahilan ng asawa ni Lot. She was so in love and so valued sa kanyang properties at sa kanyang nakagisnan that she's not willing to let go. May mga kilala kayong ganon? Masyadong in love sa nakaraan, kaya kahit may bago na, yung nakaraan pa rin iniisip nila. Oo. Sa buhay to ha, buhay to. Buhay. Okay, sa buhay. So sabi na scripture, verse 26, Genesis 19:26. So si Lot, he ran, his daughters close behind, but his wife from behind him, watch this, she looked back and she became a pillar of salt. Ano instruction? Escape. Don't look back. Pero yung asawa ni Lot, nakatingin pa rin na ang sabi na scripture, dahil siya'y lumingon doon sa kanyang pinanggalingan, naging haliging asin si Lot. So in essence, if I may contextualize this, parang inalat si Lot. Iba siguro sa inyo mga 6 o'clock. Ayun pala yung joke ni pastor. Kaya pala inalat. Kala ko minalas lang talaga. Bakit mga kapatid? Habang ginugunaw ng Lord ang Sodom at Gomorrah, pinagmamasdan ng asawa ni Lot yung flaming fire that is consuming everything that she valued. Lahat ng pinahalagahan niya. Ayaw niyang iwanan. In fact, yung Hebrew word for look back, alam niyo, minsan nare-realize ko, naniniwala kaya kayo pag sinasabi kong Hebrew word, sine-check nyo nga ba talaga kaya? Kasi baka mamaya iniisip nyo, iniisip lang ni pastor yan, look ba? Sine-check ko po yan, okay? Alam niyo po yung salitang look back in the Hebrew, ang ibig sabihin, she paid attention. So hindi lang siya basta tumingin, tinitigan niya yung nakaraan at kaya siya inalat. Because you know what? Naniniwala ko walang mali sa nakaraan. We should be aware of our past. But we should not live in the past. Kasi magandang aware ka sa nakaraan kasi kung hindi ka aware sa nakaraan, hindi mo ma-appreciate yung kasalukuyan. Kaya mga anak, huwag kayong magagalit sa mga magulang nyo kung lagi nilang sinasabi, alam mo anak, pahalagahan mo ang pagkain kasi naaalala mo, kung wala ka pa noon, nung unang panahon, napakahirap ng aming buhay, asin lang ang aming inuulam para kami si Lot. Okay, asin lang kinuulam namin, mantika, toyo, masaya na kami. Ang sabi naman ng mga anak, what's wrong with you, Dad? Hindi nila ma-appreciate kasi hindi nila naranasan. At kung hindi ka aware sa nakaraan, you will not be grateful for what God already did in your life. Correct? So hindi masama. Hindi masamang maging aware sa nakaraan. Hindi masama yon. Amen? Kaya nga ako lagi kong sinasabi sa lahat ng mga volunteers natin ang history ng ating simbahan because sometimes you take it for granted when you don't witness who we were before. Amen? Awareness of the past is not wrong. Living in the past, that's where the wrong things started to happen. Kasi pag ikaw ay namuhay na sa nakaraan, ikaw ay nagdwell na sa nakaraan, alam kong you made a mistake, you failed, but you don't have to dwell in it. You're not defined by your mistakes unless you stay in that mistakes. Kung mananatili ka doon, you will be defined by it. Lahat tayo dumaranas po ng pagbagsak, pagkakamali. Nakakalungkot man, pero may mga taong nakaranas ng matinding trauma, nasaktan, na-disappoint, na-reject, na-frustrate. Kasi yung mga past experiences natin, pwedeng magkaroon ng positive or negative na influence sa ating buhay. Napansin niyo po mga kapatid na yung nakaraan natin nakaka-apekto sa ating confidence? Ulitin ko ulit. Napansin niyo po ba ng inyong nakaraan ay nakaka-apekto the way you talk? Kaya minsan intindihin nyo na lang, halimbawa kinamusta mo lang, kamusta ka na? Galit ka agad, kinakamusta mo lang, intindihin mo na lang, baka may pinagdaanang matindi. Okay, in the past.
May kilala ba kayong gano'n mainitin ang ulo, laging galit, irritable? Nag-uusap kayo ng matino, bro, kamusta? Wag nating husgahan kasi baka mamaya dumaan sa matinding pagsubok, dumaan sa matinding trauma. Kaya pag nakakarinig lang na nagsara ng pinto, oy, gera. Nawarsyak. Guess yung ibig sabihin, mga kapatid? It affects the way you talk. It affects the way you respond. It affects the way you handle the circumstances in your life. But let me just clear this up bago tayo magpatuloy, in case hanggang dito na lang yung kaya niyong pakinggan. God wants you healed and whole. Healed and whole. God wants you healed and whole. And sometimes these past experiences, especially the negative experiences that we've faced, mga pinagdaanan natin noong nakaraan, ay nagsisilbing baggage natin. Kala mo nakaalis ka na, pero ang totoo, dala mo pala. Pwedeng baggage ng old habits, guilt, shame. And I don't mean to say this in a judgmental way, pero napansin nyo ba na nangako ka before na hindi ka magiging katulad ng tatay mo, pero you end up doing the same thing? Diba? Why? Because may nangyari sa atin in the past na we would rather escape than face. Old habits, guilt, shame, burden, sin, or emotions na hindi na-process. Galit ka, pero sinabi, sige na, malis ka na lang dito, ayoko na lang makita ang pagmumukha mo, okay na tayo. Pero wala talagang actual forgiveness, or posibleng hindi napunta sa reconciliation, envy, pwedeng jealousy, unprocessed pain, or unresolved yesterdays. Mga nangyari kahapon na hanggang ngayon nakaka-apekto pa rin sa'yo. You know, one thing I've realized, ang emotion natin is so powerful. Emotion mo ang nagda-drive sa'yo to succeed, pero emotion mo rin ang nagdi-drain sa'yo to stop. Think about it. Ang emotion natin ang nagmo-motivate sa'yo sometimes, pero emotions mo rin ang nagdi-demoralize sa'yo sometimes. Nakakalungkot man, pero this is becoming more frequent that there are a lot of people are being abused. At yung childhood trauma ay nakakaapekto pa rin sa kanila hanggang ngayon. Let me just say this to you, mga kapatid, your memory needs to be healed. Because it can become a baggage if you will not process it properly. Because sometimes we would rather ignore than process it. The Bible never says ignore your feelings. It never says that. Ang sinabi ng scripture, whatever pain that you've experienced, whatever trauma that you've faced, God will help you to that process of healing and restoration. Amen? Kasi kapag masyadong mabigat ang iyong daladala, magiging mabagal ka. Naalala ko yung pag nagta-travel tayo minsan, papunta tayo ng Pangasinan, papunta tayo ng probinsya. Nung single ako, talagang kahit meron lang akong backpack, kasi okay na ako eh. Alam niyo yun? Pero pagka nadadagdagan ka ng member ng pamilya, nadadagdagan din yung dinadala mo. At minsan, dahil iniisip mo pa lang yung dadalhin mo, ayoko na tumuloy. Oo. Kasi bigat eh. Alam mo yung hirap na pagdadaanan mo because of the baggages. Alam natin na yung mga bagahe natin, depende sa bigat, yun ang nakakapagpabagal sa atin. Amen? Kung aakyat ka ng bundok, let's say, aakyat ka ng Mount Pulag, magdadala ka ba ng mga luggages papunta doon? Alam mong mabigat? Hindi. Alam mo, it will slow you down. And unfortunately, there are a lot of Christians, and I've experienced it too, na minsan hindi tayo aware sa mga baggages that we are in, pero ang isa sa mga clue, the joy of the Lord is no longer your strength. It slows you down. Kasi minsan, ayaw mong bitawan kasi nasanay ka na. Pasin niyo yun? Di ba minsan dahil alam mo yung bigat ng bag mo, ito yung normal ko. Pero hindi porket normal sa'yo, yun ang plano ng Diyos sa'yo. In fact, nung ang mga disciples sinend ng ating Panginoong Yesus, sabi niya, yung 72 disciples, pumunta kayo sa mga bahay-bahay, cast the demons out, and heal the sick in the name of Jesus. Ano sabi ng mga disciples? Ano po dadali namin? Wala. Travel light. Kasi what you have is all you need.
You need the power of the name of Jesus. Ibig sabihin, kung si Lord lang ang susundin, ayaw niya marami kang bit-bit. Hindi ko alam kung naranasan to ng mga nag-aeroplano. Sinisiksik nyo sa carry-on luggage ninyo kahit alam nyong 7 kilos lang ang allowed. Tapos magpapanggap kang magaang, pero bigat ka na at pawis ka na. Takot ka lang i-check ng flight attendant kung lalo pa ngayon napansin ko yung mga carrier ng mga eroplano talaga titimbangin talaga yung dala mo eh. Tapos pagka tinimbang pa yan 10 kilos pala. Yung nasurpresa ka pa. Alam mo yung minsan nagro-roller coaster ka. Pagbaba mo ng roller coaster, sabi mo nakakahilo pala. Grabe pala, no? Sabi ko, grabe pala. Ilang oras ka nakapila, tinignan mo lahat ng pumunta. Alam mo yung pagdadaanan mo, di ba? Tinitigan mo lahat sila, sumigaw sila, umiyak sila, nasuka sila. Tapos nung ikaw na nasurpresa ka pa, nakita mo eh. Ilang oras mong tinitigan nyo, sabi mo, exciting. Tapos nung ikaw na, nagulat ka pa. Everybody say luggage. Gusto ng Lord, magaang lang tayo kasi it will slow you down. Unfortunately, marami sa atin, spiritual hoarders. Habang nasa journey ka, pick up ng mga luggages. Ngayon, hindi mo alam kung kailan mo at saan mo bibitawan. Kasi masyado ka nang napamahal sa mga luggages na meron ka, na akala mo ito ang normal. Uy, mukhang hirap ka na. Hindi, sanay na ako. Pero yun nga ba talaga ang will ng Panginoon? O ang gusto ng Lord, bitawan natin? Pwedeng ang baggage naman na ating dala, hindi naman necessarily spiritual. Pwedeng painful experience, tragic accident, painful breakup, sakit na naranasan mo dun sa dating minahal mo at pinagkatiwalaan mo, sakit ng brokenness, child memories na nakakapagpabagal ng iyong maturity. Pwedeng nagmahal ka before at nagtiwala ka at hindi nila alam, di alam ng mga parents mo, hindi alam ng mga kaibigan mo lahat ng abuse, lahat ng emotional pain na naranasan mo because of that toxic relationship. And now you are trying to pretend that you are okay because you feel like you're ready for another relationship. And you did not even process the pain. Ramdam na ramdam mo, bro. Talaga, that's me. At kung paano naranasan ni Nehemiah nung bagsak na bagsak ang wall, anong unang ginawa ni Nehemiah kung alam niyo yung alam niyo yung nangyari sa scripture? In-examine ni Nehemiah yung wall bago niya ni-rebuild. At bago tayo mag-rebuild ng another relationship, we have to examine our hearts first. Ano nangyari? Ano ang root cause? Ba't ako nasaktan? Ba't ako na-disappoint? Is it because of my pride? Dahil ba ito sa akin temper? Dahil ba ito sa akin sa betrayal? O madrama lang ako masyado? Or is it because of an unresolved yesterdays that I'm still carrying right now and I'm so used to it, I don't want to let it go? Ito exactly ang storya ni Moses. Because nakapatay siya, alam niya ang consequences. Kaya nung akala niya wala nakakita, pero kinabukasan, habang sinasaway niya yung mga kapwa niya Hebrew na nag-aaway-away, balikan lang natin story, mabilis lang, no? Nakita ni kung kilala niyo si Moses po ay Hebrew, Jewish, no? And at that time, yung paraon nakita niya na parami ng parami ang mga Israelites na alipin nila. Nababahala ang paraon na baka sa sobrang lakas ng dami nila, strength by numbers, magtulong-tulong ito at pabagsakin ng Egypt. Kaya nagkuman ang paraon, ang presidente ng Egypt, ipapatay lahat ng mga bata 2 years old and below. Bagong silang lang itong si Moses, kasama siya dun sa 2 years old and below na pwedeng ipapatay. Natakot yung nanay niya, kaya tinago siya ng nanay niya for 3 months. Nung hindi na maitago kasi malaki na, may kilala ko yung ganun, tago ng tago kasi hindi papansin. Pero pag 3 months na, kailangan ilabas na. Si Moses yun. Okay? Si Moses, di ba? Yun yung pinag-uusapan natin, di ba? Okay, si Moses. Okay. Nung nilabas si Moses, nilagay siya sa basket, papyrus na basket, pinaanod siya, at nakita siya ng anak ng paraon. Sabi ng anak ng paraon, Hebrew to ah. Pero sige, wag natin patayin, alagaan natin. So lumaki si Moses sa poder ng mga Egyptians. Nakapag-aral siya, silver spoon ang kanyang kinakain, sometimes gold pa nga. Ibig sabihin, lumaki siya sa mayamang pamilya, yun yung kanyang nakagisnan. Pagdating niya ng 40 years old, ang sabi ng scripture, nung siya'y namamasyal, pinuntahan niya yung kanyang mga kababayan kasi alam niya, kakaiba siya eh. Lahat sila may mga
eyeliner dito, pero si Moses kasi ba't iba yung mukha ko? Hebrew ko eh. Nakita niya iba siya, kaya pinuntahan niya yung mga kapwa niya Hebrew at nagulat siya, merong isang Egyptian na sinasaktan yung kababayan niya. Nagalit siya. Sobrang galit niya, tinignan niya yung kaliwa, kanan, harap, likod. Walang nakakita, pinatay niya. Akala niya wala nakakita. Kinabukasan, yung dalawang Hebrew nag-away na naman. Kaya nagagalit si Moses siguro kasi iniisip siguro niya, hindi niyo ba alam, kagabi nakapatay ako dahil sa inyo, tapos kayo ngayon nag-aaway kayong dalawa? Binaon niya, inilibing niya. Nung sinasaway niya ngayon, itong kapwa niya Hebrew, ang sabi niya, hey, sino ka para sumaway sa amin? Judge ka ba namin? Prinsipe ka ba namin? O baka naman patayin mo rin kami katulad ng ginawa mo kagabi. Wow, man. Na-shock si Moses kasi akala niya walang nakakita. Kasi minsan, kapag tayo ay gumagawa ng mali at akala natin walang nakakita, tinatago natin. You cannot heal what you hide. You cannot heal what you don't acknowledge. You have to expose it out. Amen? Kasi time will come, katulad ni Moses, maaaring iniisip niya, lusot na ako, pero kinabukasan, na-trigger siya sa sinabi ng kapwa Hebrew niya. Nakita kita, and it triggers what happened yesterday. Kasi hindi niya talaga na proseso yung nangyari. Literal na yesterday. What happened yesterday, he killed an Egyptian. He was not able to expose himself and say, ako po nakapatay. Hindi siya naparusahan, hindi siya naproseso, kaya nung binuhay the following day, nasaktan siya at natakot. Kasi pag hindi mo prinoseso, masakit pa rin kahit 10 years na ang nakalipas. Amen? Meron po akong peklat dito. Nangyari po ito nung ako ay probably 7 or 8 years old. I don't remember anymore. Duguan to. Alam niyo ang first aid, yung mga first aid minsan ng nanay natin noon, kape, buhusan ng kape yan. Bubuhusan ng kape, first aid kit para pampampat ng dugo. Kasi sobrang tindi ng dugo, dinala ko sa doktor, iyak ako ng iyak kasi masakit. Pero pwede ko bang sabihin, Doc, band-aidan mo na lang, I'm okay. Hindi. Kailangan siyang gamutin. Kailangan siyang linisin. Buti na lang, ginamot siya at nilinis. Kasi ngayon, kahit hawakan ko siya, hindi na siya masakit. Sumasakit lang kapag hinawakan mo kung hindi pa siya completely magaling. And sometimes, kapag hindi na iproseso, akala mo tinago mo, akala mo walang nakakita, darating ang panahon na merong trigger point. Na bigla ka na lang magiging anxious because of what you hear. Na ibinabalik ka dun sa nakaraan na akala mo nakatakas ka na. Posible ba na ang mga stress and worry na nararanasan mo ngayon is actually a trigger of an old memory? Na hindi ka talaga anxious sa nangyayari sa iyo ngayon. Anxious ka lang na baka mabuko ka ngayon. Or baka anxious ka lang na baka ito ang ikabaksak natin ngayon. Because sometimes mga kapatid, oh Lord, sorry. Okay, ang sakit eh. Amen? Na minsan, it triggers your anxiety. Na kahit napakaganda ng araw mo ngayon, sobrang tindi ng araw mo, happy ka eh. This is the best day of my life. Narinig mo yung theme song nyo ng ex mo sa Starbucks. Dahil sa totoo lang, wala kayong naging closure. Basta mo na lang siya iniwan. Ang saya-saya mo nung araw na yon, and then pinatugtog, pasensya na. Walang mali sa kanta, walang mali kay Moira. Okay? Pero that song triggers your anxiety. Triggers the old memory because you refuse to process it. It triggers the past hurt. Napansin niyo ba mga kapatid, kahit gaano kaganda ang post mo, kahit gaano kaganda ang araw mo, isang post lang ng kaibigan mo, ex mo, family member man yan, kasama mo sa trabaho, kasama mo sa church, could ruin your day. So you went from super happy to super sad. Because the past hurts still hurt. Hanggang ngayon, masakit pa rin. And now, nagtataka ka rin kasi, nangyayari ba sa inyo to? Baka ako lang. Na sometimes nagsisisi ka,
Tinulungan ka na, nag-overreact ka pa. Alam mo yun, yung naranasan nyo ba minsan yun? Yung parang masyado kang busy, masyado kang anxious, masyado kang fearful. Tinulungan, wag mo akong gagambalain. And now you realize, teka, nag-overreact yata ako. Because ang totoo, you are not responding to what they did. You are responding to the hurts that was not processed 15 years ago. So the way we act and the way we react. Tingnan mo si Moses. Nung siya ay nabuko, anong ginawa niya? Tumakas siya. Hindi siya humarap sa hukuman. Tumakas siya sa Egypt at pumunta ng Midian. Hindi kasi porket tumakas ka, malaya ka na. Do you love this series? You love this? Okay. I love it too. Because sometimes mga kapatid, akala natin porket nakatakas na tayo, nakalaya na tayo. Iba po ang definition ng freedom sa process. In order for you to experience true freedom, you have to go through the process and not ignore the process. Katulad ni Moses, tinakasan niya. May nakakita ba sa kanya? Meron. Kaya nung nabuko siya, anong ginawa niya? Tumakas siya. Saan siya pumunta? Sa Midian. Alam niyo po ba, ang land of Midian is a land of desert. It is a wilderness. Pansinin niyo sa scripture, lahat ng tumatakas kay Lord na pupunta sa wilderness. Because a wilderness is a miserable, dry place. And sometimes, the first reaction and the first response is to hide, to flee, and to escape. Pero we don't realize that our responses today are responses of unresolved yesterdays. Yung abuse, yung heartbreak, betrayal, anger, conflict, agony, regrets, and rejection, na supposedly ang past natin ay platform. Yung past natin ay magsisilbing trampoline natin para sa next heights and the next season. But unfortunately for many of us, our past is our worst enemy. Nagpatato ka kasi meron kang identity issue. You're trying to cover up. Tattoo is not a solution for your identity issue. Tinatakpan kasi natin ang band-aid, yung dapat pinapagamot sa doktor. Tinatakpan kasi natin ang band-aid, yung dapat pinapa-opera natin sa Diyos. And every time may altar call sa church, laging ikaw ang nauuna because you want to experience deliverance. And then you find out kahit ilang prayer sa'yo, parang walang deliverance na mangyayari. Kasi ang totoong kailangan mo, discipline and healing. To come out. Ano sabi ng Philippians 3:13? Ang sabi ni Apostle Paul, not that I've already obtained it. Ano yung it? The goal of being Christ-like. Because that's the goal of every Christian. Maging Christ-like. Amen? Or have already been made perfect, but I actively pressed on, moving forward so that I may take hold of that perfection for which Christ Jesus took hold of me and made me His own. Brothers and sisters, I do not consider that I have made it my own yet, but one thing I do, read everybody, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. I press on toward the goal to win the heavenly prize of the upward call of God in Christ Jesus. There you go, Pastor. O, kalimutan daw po ang nakaraan. Pero you cannot just forget the past. Kasi sa totoo lang, pansinin nyo sa buhay natin, life will always encourage you to live backwards. Kapag nag-fail ka, magmukmo ka. Life will not tell you, rise up, keep walking, and keep running. Ang buhay, parang tinitem tayo, mamuhay tayo, pabaliktad. To focus on our history rather than looking for our destiny. Kasi yung mga negative experience na yun ang nag-hold back sa atin. At yun ang nag-weigh us down para hindi natin magawa ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. And in case you forgot, I want you to be reminded that your destiny is connected to your decisions. So today, I want you to decide to say to the Lord and say, God, if you want us healed and whole, I want me to be healed and whole. Gusto kong mabago ako.
Gusto kong pagalingin mo ako. So kung meron man akong mga unresolved yesterdays, i-expose mo po today. Because I want to be a Christian na hindi bumabagal because of what happened to me in the past. I'm not ignoring what happened to me, and I'm not saying na bumalik ka dun sa nang abuso sa'yo. Hindi ko sinasabi makipagkaibigan ka uli dun sa mga taong nanamantala sa'yo. But what I'm trying to say is this: you have to process that pain. You have to start getting rid of that bitterness, of that harsh words, of those things that you've settled kasi akala mo yun ang normal. You're not supposed to be carriers of your own history. Walang masama sa history, walang masama sa nakaraan, but God is inviting you to come to Him to the next season, and sometimes going to the next season is leaving something behind. Naalala niyo si Abraham, nung siya'y in-instruct ng Panginoon na i-offer si Isaac? Hindi naman silang dalawa lang ang pumunta dun eh. Kasama yung servants nila. Pero nung papaakyat na sila ng Mount Moriah, iniwan ni Abraham yung servants. Kasi hindi lahat ng kasama mo nung nagsimula, kasama mo hanggang wakas. That's why I tell you mga kapatid, na sa ating buhay, there will always be people that will be there for a reason, for a season, and for a lifetime. Palayain mo ang sarili mo sa pagkakatali ng nakaraan. Ulitin ko, ang pagtakas ay hindi senyales ng kalayaan. Hindi porket tinakasan mo, nakalaya ka na. It is possible that you are running away from responsibility and accountability, and you don't want to resolve what needs to be resolved. Running away from it is not resolving it. Because the moment you went away, magugulat ka, dala-dala mo pa rin siya ngayon. Naakala mo, porket nagpalit ka ng kulay ng buhok, ayos na ang issue. Na porket akala mo nagpalit ka ng kumpanya, tapos na ang issue. Hindi pagpapalit ng boyfriend ang solusyon. Hindi pagpapalit ng kumpanya lagi ang solusyon. You have to listen to the Lord. Lord, what do you want me to do? Ang sabi ng Panginoon sa iyo, deal with it. Allow me to help you get through it. Lord, ang sakit po, takas na lang ako. Mas madali kasing magbago ng simbahan kaysa magbago ng buhay. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. So what happened here? What happened here? So Moses ran away. Saan siya dinala? Wilderness. Everybody say wilderness. Alam niyo mga kapatid, listen. Gusto kong matauhan din kayo dito kung paano natauhan ako nang binabasa ko to at pinag-aaralan ko to. 40 years old si Moses nung nagawa niya yung pagpatay. Tinawag siya ng Panginoon through a burning bush. Remember that story? Na binigay kay Moses yung kanyang assignment na siya ang gagamitin para ilabas ang mga Israelites from Egypt to the promised land. Komprende? Now, ilang taon si Moses nung tinawag siya ng Panginoon? 80 years old. So what happened between 40 years old up to 80 years old? Alam niyo nangyari? Nanatili siya sa wilderness at exile. Mas pinili niyang magsettle sa wilderness kaysa harapin yung consequences. Mas pinili niyang magtago ng 40 years kaysa pumunta dun sa paraon at pagbayaran ng kanyang pagkakamali. That's a long time. 40 years. And then, nung 80 years old na siya, kinausap siya ng Panginoon. Ano sabi ni Exodus chapter 3 verse 9? Fasten your seatbelt. This is going to be funny and challenging at the same time. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, Exodus 3, 9 to 10. I want you to see this. Okay, here you go. The Israelites' cry for help has come to me, sabi ng Panginoon. I've seen myself how cruelly they're being treated by the Egyptian. So Moses, it's time for you to go back. And I'm sending you to Pharaoh to bring my people and the people of Israel out of Egypt. Kung si Moses, Lord, pwede ba na lang? Lord, hindi mo yata nabalitaan, viral po sa YouTube yun, yung pagpatay ko dun sa Egyptian. 40 years ko pong tinakasan at tinakbuhan, tapos papabalikin mo lang din pala ako. Because alam ng Diyos that you will not be successful with that unresolved yesterdays. Kaya minsan sasabihin ng Panginoon sa iyo, kahit na 40 years nang nakakalipas, kailangan mong bumalik doon sa kung saan ka bumagsak, kung saan ka nagkamalit, nagkasala, and resolve that issue. Pwedeng iba naman ang padala, Lord, ba't ako pa?
Kasi ginamit ng Lord yung kanyang expertise sa Egyptian Empire para ilabas ang mga Israelites from Egypt to the Promised Land. Yung kanya palang pagtatago ng 40 years ay practice niya para sa another 40 years na paglalagay nila doon sa wilderness papunta ng Promised Land. Ibig sabihin, everything that happens to you, God can work even your hiding decisions to work all things together for the good of those who love God. It's not okay na ikaw ay magtago. It's not okay na ikaw ay tumakas. Pero minsan yung pagtakas mo ay gagamitin pa rin ng ating Panginoon para sabihin sa atin ang mga dapat nating gawin. Sabi ng Lord, it's time for you to go back. Now, imagine niyo kung kayo si Moses. Harap kayo sa Egyptian president. At sasabihin mo, boss, alam ko pong 430 years nyo nang alipin yung mga kababayan ko. Pero, inatasan ako ng Diyos na kuhanin na silang lahat. Let my people go. Sabi ni Lord yan, ha? Imagine niyo kung kayo si Moses. Ang assignment niyo, kumbinsihin ng presidente na bitawan niya yung kanyang mga slave at ikaw na ang magiging master nila. At ikaw magdadala sa kanila sa... Alam niyo kung gaano kahirap yung conversation na yun? Yung magpa-appointment ka pa lang sa presidente ng Egypt. That must be a difficult conversation. And you know what? All of us sometimes would rather hide than to deal with a difficult conversation. Because alam mo, kung sino sa gusto maging pastor, huwag na kayo magtaas ng kamay, okay? Huwag na kayo magtaas, baka may take note kayo ng langit, okay? So sino sa inyo gusto maging pastor? Huwag na kayo magtaas ng kamay. Alam niyo po ba mga kapatid na isa sa pinakamahirap na duty ng isang pagiging pastor is you have to have a difficult conversations. How I wish ang pagiging pastor is welcome to the family. How I wish ang pagiging pastor, you want to serve. Oh, okay, come and serve. But you know what? Being a pastor, being a leader requires you to get into a difficult conversation. Pero hindi porket mahirap, tatakasan mo. Difficulty is not a sign of running away. Kailan ako mag-move forward, pastor? Kung kailan sinabi ng Diyos na mag-move forward, dun lang tayo mag-move forward. Hindi tayo lilipat kung kailan lang natin gustong lumipat. Mag-move forward tayo at lilipat tayo kung kailan ang Diyos gustong lumipat. Hindi porket di na komportable. Kasi may kilala po ba kayo sa ibang church? Di kayo to perfect po kayo. Okay. Alam niyo, pag napakinggan to na ibang church, iisipin talaga nila. Kasi marami sa atin addict sa comfort. May kilala po ba kayong ganun? Addict sa comfort. Addict tayo sa comfort. Tingnan niyo, sa lahat na nakapunta na sa ibang bansa, kahit Asian countries lang, meron man tricycle at pedicab sa ibang bansa? Tayo lang ang meron nun. Doon sa ibang bansa, lalakarin mo yun hanggang train station. Lalakarin mo hanggang bus. Alam ng lahat ng nakapunta ng Singapore, Hong Kong, Vietnam, Taiwan, ito kung gaano kalayo ang nilalakad natin para sa next station, correct? Pero tayo, tamad tayo maglakad. Daling kita, pedicab, bam! Isang kanto lang, pedicab. Gusto natin door to door. Tayo lang yung bansang, sa ibang bansa, kung gusto mo door to door, taxi. Pero tayo, hanggat may manong. Nong. Bakit? Pansin ko lang po ito, opinion ko lang to. Pakiramdam ko, parang tayo, addict tayo sa comfort. Ayaw natin ng difficulty. Gustong mag-serve, pero ayaw ng sacrifice. Pero hindi porket mahirap ang trabaho, magre-resign agad. Hindi porket mahirap ang kurso, shift agad. Hindi porket may misunderstanding, hiwalay agad. Madaling tumakbo, mahirap harapin. Yung lahat ng mga ito. And for some people will choose to run away because they are afraid to resolve it. Elijah. Si Elijah, nakapagpababa ng apoy sa Mount Carmel. 450 prophets were killed. Tagumpay. Viral sa YouTube. Nung nabalitaan ni Queen Jezebel, within 24 hours, Elijah, I'm gonna kill you. Ano ginawa ni Elijah? Instead of facing Jezebel, he ran away. Pumunta siya sa kuweba, nagmukmuk sa Panginoon, and he felt sorry for himself. Sinundan siya ngayon ng angel. Ang sabi ng angel sa kanya, anong ginagawa mo dito? Go back to work. Pinabalik siya ng Panginoon eh. Bakit? Ba't mo tinatakasan? Trabaho yan. Because it's easy for us to run away. Si Jonah. Alam niyo naman nangyari kay Jonah, di ba? May mga kapatid niya si Jonah eh. Alam niyo ba kung sino kapatid ni Jonah? Jonah's brothers.
Si Jonah, saan siya pinapapunta? Nineveh. Saan siya pumunta? Tarshish. 5 times na mas malayo kaysa sa Nineveh. Dahil sumuway siya, yung sinakyan niyang barko sa Joppa, nakaranas ng matinding bagyo. Nung hinahanap ngayon ng mga crew kung bakit sino naman nagkasala sa inyo, nagpalabunutan sila. And tadan, sino nakuha? Si Jonah. So anong ginawa kay Jonah? Itinapon sa dagat, kinain ng balyena, sa Niluwa, Nineveh. So, susunod ka ba diretso? O gusto mong itapon ka muna sa dagat, kakainin ka ng balyena, kasi dun ka rin iluluwa. Tinakasan ni Jonah, ayaw niya kasi ang mga taga Nineveh. Galit siya sa mga taga Nineveh. Pero sabi ng Lord, may mission ka, and you have to face it. Hindi mo pwedeng basta takasan na lang. Nakakala mo walang Diyos. You can run away from God, but you cannot outrun God. Amen? Amen? Praise the Lord. Buti na lang si David, nung nakaharap niya si Goliath, hindi siya tumakbo. Hinarap niya yung Goliath. At dahil hinarap niya yung Goliath, na-promote siya. Buti na lang si Jesus, nung nakita niya yung pako at krus, hindi siya umatras. Kasi dahil purpose-driven ang ating Panginoong Jesus, He endured the cross. The joy that was set before Him, para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. So friends and family, praise the Lord. So friends and family, I am in no way minimizing what you're feeling right now. I am in no way minimizing the trauma, the pain, or the difficulty that you went through. And I am in no way suggesting na bumalik ka dun sa taong nang rape sa'yo, nang abuso sa'yo, nanampal sa'yo, nang gulpi sa'yo, at nagtangkang pumatay sa'yo. Hindi po yan ang sinasuggest ko. Ang sinasabi ko lang ito, huwag mong hayaan na yung experiences na yun, dalhin mo sa puso mo, na maaaring hindi nila alam na masama ang loob mo, pero sa totoo lang, kaya ka galit na galit kasi ang saya nila, ikaw, malungkot eh. Kasi hindi naman sila informed na nagtampo ka. Di ba? Kaya kung nasan sila, wala ka dun. Ang liit lang ng bahay nyo. Pero ikaw nasa sulok kasi ayaw mo siyang makasama. Hindi ko sinasuggest na yakapin mo siya, pinagtangkaan kanyang abusuhin, tapos yayakapin mo siya. I'm not saying that. But what I'm saying to you is this: whatever heartaches, anger, and bitterness that was caused by the past, that's a baggage that you need to get rid of. Ephesians 4, get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Let's go back to verse 31. Everybody say, get rid. Pakisabi sa katabi mo, get rid. Ano sinasabi ng Panginoon? I'm not forcing you to forgive. I'm not forcing you to do the things that you are not comfortable to do right now. But I'm telling you this. Kapag sinabi ng Lord na get rid, it's not just a command. It is an invitation. Kasi kapag ginet rid mo yan, God is offering you a better life. God is offering freedom, peace of mind, sensible, sound mind. He is inviting you to a life of purpose and direction. So He's just saying, come. Bakit ka nagtitiis gumapang? Ang bigat ng dala mo. You are not meant to crawl. You are meant to run the race, not to crawl the race. Run. And you cannot run with that amount of weight and baggages that you have in your life today. So He's offering you an invitation. I know you're stuck. I know you are suffering. I know that you are in pain. But guys, come to me. All of you who are weary and heavy laden, and allow me to give you what? Rest. Rest in Jesus. Come to Him. I wish pwede ko kayong resetahan ng gamot. Ito, inumin nyo para mawala na lahat yan. But I can't. But I can point you to Jesus.
The author and the finisher of our faith. God already knows, mga kapatid, na matagal mo nang hindi makita ang Diyos at matagal mo nang hindi maramdaman ang Diyos. You've been attending a church and you don't feel God. God knows that you are seated in an anointed service and anointed ministry and you can feel God. Alam ng Diyos na hindi mo siya nararamdaman. Alam ng Diyos na hindi mo siya makita. Kaya kanya iniimbitahan, come to me and rest in me. God wants you healed and whole. Analyze what's in your bag. May bitterness ba? Remove it. May anger? Tanggalin. May slander? Tanggalin. It's not gonna help you. That's something that you cannot bring in this journey. Kasi if you want to be effective, if you want to experience all that God has bled and died for at the cross for you, you have to analyze and choose as you pack your bags, ito ba'y makaka-contribute sa longevity at pagtatagal ko? O kaya ko lang itong dalhin after 1 year and then I'm gonna start to crawl? This is going to be a marathon, a long journey. Travel light. And by the way, kung mamimili ka ng ilalagay mo sa bag mo, choose as if your life depends on it. Piliin mong mabuti. Dahan-dahan. Hindi yan basta parang toothbrush lang na ilalagay mo sa bag mo. At hindi yan basta isang damit lang na extra na ilalagay mo sa damit mo. It's going to affect your life. It's going to affect your family. It's going to affect the future of your kids. So choose wisely. God wants you healed and whole. My friends and family, I'm not angry. I'm just saying this to you. God wants you to be free. Please, for your own freedom, for your own walk with the Lord, bitawan ang mga dapat bitawan. Naalala ko nung ginagamot to, grabe yung sakit. Kasi parang hindi ko alam, parang expire na yata yung anesthesia ang nilagay. Sobrang sakit. Ang dami kong niluha. Galit na galit ako sa doktor nung ginagamot niya to. Galit na galit ako sa doktor. Tapos kami pa nagbayad. Ako na nga sinaktan, ako pa nagbayad. But now I thank that doctor. Hindi ko siya kilala, but I will forever thank him, and you will forever thank those doctors. Na kahit na sumisigaw ka, nung nasa proseso ka ng pagpapagaling, tiniis nilang tulungan kang gumaling. Kasi minsan yung mga kaibigan natin na nag-aampat ng dugo mo, kinakalaban mo pa, kasi nasasaktan ka sa sinasabi nila. Pero balang araw magpapasalamat ka na meron kang mga kaibigan na willing na tulungan ka sa proseso ng pagpapagaling. Kasi ang gusto nila, hindi mo dalhin yung baggage na yan para sa next season and sa next stage ng iyong buhay. God wants you healed and whole. Come to Jesus, as broken as you are, and allow Him to process all that pain, all that bitterness, all that hurts. And you will experience freedom na hindi mo naranasan ever in your life. Amen? Every head bow, every eye closed. Hallelujah. I want to invite everyone, even those who are joining us online, to come to the Lord right now. He is inviting you to come to Him. And I believe God wants to minister to each and every person right now. Come to Jesus. Run to Him. Come. All of you who are tired, weary, and heavy laden, God wants to bring you to rest. Surrender everything to the Lord right now. Lord, hindi ko alam kung paano ko pa sila makikita, hindi ko alam kung paano pa namin mariresolve, but I'm going to make a decision today to start the healing process. This is going to hurt me. I'm gonna cry a lot. I'm gonna hate those people that will give sound biblical advice. But if this is what I need, allow me to submit, God. I want to be healed. I want to be whole.
come to the Lord right now. Just close your eyes and allow the Lord to move. At isa-isang tanggalin, pitasin ang lahat ng mga sakit, lahat ng mga unresolved yesterdays. Hiding will not fix it. Running away will not fix it. But running to God right now, that is going to transform your life. Alam kong nasanay ka na sa ganyang pakiramdam. You find a way to get used to it. But God is offering a better, purposeful, happy life. Come to Jesus and be healed. Napansin niyo ba mga kapatid na ang mga setback sa buhay natin, kapag dumating walang warning? Hindi ka wawarningan na magkakasakit ka bukas. Hindi ka wawarningan na magkakaroon ka ng matinding problema bukas. Hindi ka wawarningan na yung tawag na sasagutin mo will change the trajectory of your life. Amen? Walang ka-warning-warning, ang nakakapagtaka pa, ang mga pagsubok, ang mga setback sa buhay natin, wala nang warning, sabay-sabay pa. Hindi nagpapaschedule. Walang organizational chart. Sabi, di mo man sabihin, ba't inuna nyo kagad yung mabigat, February pa lang? Sana nilagay nyo sa October para tumatag-tatag naman ako ng konti. Pwede bang yung problemang to, sa June mo na ilagay, masyado pang hectic ang schedule ko, kaka-break up lang namin ng Valentine's. Nilagay mo na kagad ngayon, nagsiselebrate ako ng graduation, kayo talaga oh. Bigla na lang dumarating, magugulat ka na lang, dumating na, hindi nagpaimbita, sabay-sabay pa. Tignan nyo yung nangyari kay Peter ha. Patong-patong ang sitwasyong nangyari sa kanya. Kung binasa po ninyo yung binasa natin kanina, si Peter nakakulong. Pangalawa, si Peter nasa death row. Kinaumagahan, papatayin na siya. Si Peter, binabantayan ng at least 16 soldiers. 4 squads of 4 soldiers, nakabantay sa isang tao lamang. And next, si Peter was in chains. Meron sa kamay, meron sa paa. You don't understand. Si Peter nakakulong, nasa death row. 16 soldier ang nagbabantay sa kanya. Nakatali pa yung kanyang kamay at paa. Just because they were afraid na ma-share niya yung gospel. And to lead these people closer to Jesus Christ. You don't understand. Si Peter nakulong. Si Peter may death row. Kinaumagahan papatayin na. Binabantayan ng 16 soldiers at siya po ay naka-chains. This is a setback. You know why? Because their mission is to share the gospel of Jesus Christ. How can you share the gospel kapag may bantay kang 16 soldiers? Nakakulong ka at kinaumagahan, pwede kang patayin. But you know what? While I was reading this, I've learned a lot from this story na kung gusto natin na magkaroon ng major comeback from a minor setback, we need to learn from this story. Kasi naniniwala tayo based on this story na si Peter, oo nakulong, oo si Peter may death threat, o nasa death row, pero pinakawalan siya ng ating Panginoong Yesus. At nung nakabalik sila, they grew exponentially. Mas matindi pa sa paglago nila nung nakaraan. Palapakan natin ang Panginoon. So how can we prepare for a comeback? Are you ready? Because we can learn something from this story. Number 1, if you want to prepare for a comeback, number 1, prepare your heart. Puso na naman, Pastor, kakatapos lang ng February, hindi nga ako dinala ng flowers eh. Sama ng loob ko. Okay? Wala naman kayo eh. Okay. Sabi ng first one, if you want to prepare for a comeback, you must prepare your heart. Kung babalikan natin yung verse 6, ang sabi ng verse 6, nung gabi bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan. In other words, nung gabi bago siya patayin. Nung gabi na supposedly dun i-execute yung kanyang death penalty, nung gabi bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, everybody read, natutulog ito. Now, listen, nasa delikado at matinding sitwasyon si Pedro, and yet, sa kabila ng one of the worst scenario in his life, kinaumagahan papatayin na siya. Talagang pinili niyang matulog. I mean,
Kung mamamatay siya next day, matagal-tagal na tulog na yon. Correct? Tapos gusto mo extended pa? Mas maaga pa. Amen? In the midst of a worse situation, nakuha niya pang matulog. Which made me realize and which made me wonder, ano kaya ang laman ng puso ni Peter kung kaya't nakuha niya pang matulog sa gitna ng sitwasyong ito? Na kung binasa niyo po yung binasa natin kanina, hindi lang siya basta tulog. Malalim yung kanyang tulog. Bakit? Kasi hindi siya magising to the point na yung anghel pa ang tumapig sa kanya para lang siya'y magising. Ibig sabihin, tulog mantika si Pedro sa panahon na papatayin na siya kinaumagahan. Anong meron sa puso ni Peter? Anong confidence meron si Peter na pwede nating matutunan in the midst of a setback in our life? Kasi alam ko lang, kapag dumaras tayo ng setback, hindi ka makatulog. Ang puso mo worried, ang puso mo anxious, ang puso mo takot. So what can we learn from the life of Peter here? Let me ask the question, paano ba siya nakatulog in the first place? Well, kung babalikan natin ang context, so that's why context is very important. Kasi kung babalikan natin 8 chapters before, in Acts chapter 4, nakulong din si Peter, pero nakalaya. Siguro iniisip ni Peter, I've been to this situation before. And if God delivered me back then, He can deliver me now. Kung niligtas ako ng Panginoon nung nakaraan, alam kong ililigtas pa rin ako ng Panginoon ngayon. Hindi ito ang unang beses na nakulong ako. Hindi ito ang unang beses na narito ako sa sitwasyon na ito. And if God rescued me before, He can rescue me again. If God did it before, God will do it again. Kung pinalaya ako ng Panginoon noon, kaya pa rin akong palayain ng Panginoon ngayon. Question, why are you worried? Is this the first time na nagkasakit ka? No. Pinagaling ka ng Lord before, bakit hindi ka niya kayang pagalingin ngayon? Is this the first time that you've been broke? No. But if God did it before, He can surely did it again. Niligtas ka ng Panginoon ngayon, kaya niyang gawin uli ngayon. Ginawa ng Lord noong 1993, kayang gawin ng Lord sa 2023. Because the last time I checked, ang sabi mismo ng ating Panginoong Jesus, I am the same yesterday, today, and forever. Ibig sabihin, if I can do it before, I can surely do it again. Put your confidence in the Lord. Ilagay mo ang tiwala mo at ang confidence mo sa Diyos sa gitna ng mga setbacks sa iyong buhay. And by the way, if you are saying right now, Pastor, hindi yata para sa akin ang message na to kasi napakaganda po ng buhay ko, matindi po ang takbo, parang hindi po ako dumaranas ng setback. Just wait. It will come. At pag dumating yung tagpo na yun 2 years later, make sure na meron ka ng link na to, balikan mo to because this is a good reminder for all of us na kahit may mga setbacks sa buhay natin, we should put our confidence in Him and in Him alone. Gagawin ni Satan ang lahat para yung pananampalataya mo mag-crumble, madurog, at ikaw mismo ang sumuko. Ano ba ang objective ni Satan? I've learned lang na ang objective ni Satan is to destroy you and to make sure that your faith will be fragile. As I call it, pananampalatayang babasagin. Pananampalatayang madaling babasag. Pananampalatayang madaling madurog. Mga pananampalatayang madaling sumuko. Hindi si Lord ang nagwawasak sa iyo. God is not breaking you. Satan wants to break you. But God is making you flexible. So all the struggles and all the pain and all the challenges and all this failure and pressure that you are encountering right now is for you to become a stronger version of yourself. Because after this, you will be stronger. Ang question lang, kaya mo bang matulog when everything else is falling apart? Can you sleep well when your backs are against the wall? Can you sleep well, mga kapatid, kahit hindi maganda ang sitwasyon? Can you sleep well even though you cannot trace God, you cannot see God, you cannot hear God? Can you trust the Lord? Kasi ang sabi ng Bible, God never sleeps. He never sleeps, He never slumber. Ibig sabihin, ang Diyos hindi natutulog. So kung si Lord hindi natutulog at nagtatrabaho for you, nonsense na yung pagiging gising mo. Ba't ka pagising kung gising naman si Lord? Ba't ka nag-aalala kung si Lord naman nagtatrabaho? If God never sleeps, ibig sabihin, pwede kang matulog with confidence.
Knowing that God is able, and God will, and God will able. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, tulog-tulog din pag may time, okay? Pero wag ngayon, wag ngayon. Okay? Prepare your heart. Put your confidence in the Lord. Number 2, what can we learn from the life of Peter, mga kapatid, on this? Do you want, gusto nyo ba ng major comeback? Major comeback? Number 1, prepare your heart. Number 2, prepare for departure. Kung ikaw ay babalik, magbihis ka na. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Ang sabi ng verse 8, ang sabi ng scripture sa verse 8, nung ginising na siya ng anghel, magbihis ka at magsuot ng sandalyas. Bakit? Paalis ka na. You are now transitioning from a life of setback to a life of comeback. Kasi ang setback ay set up for a great comeback. Hindi yan pang habang buhay. Setback lang yan. Huwag mong tambayan. Magbihis ka. Gusgusing ka na. Pray hello. Amen. Napabaho ka na ng setback na yan. Huwag ka nang manatili. Huwag ka nang manatili sa putikan. Magbihis ka. Umayos ka. Hindi ka nilikha ng Panginoon. Hindi ka tinawag ng Panginoon para manatili sa kulungan. Dress up. Lalaya ka. Naalala niyo yung mga Israelites? After 40 years of slavery, ano sabi ng scripture? The night before na lumaya sila, on the night of the Passover celebration, ano instruction ng Lord? Magbihis kayo. Bakit? Ang sinasabi ng Panginoon, hindi na kayo alipin. Lalaya na kayo. There is going to be a change and a shift. Ang sabi ni Lord kay Peter, magbihis ka at magsuot ng sandalyas. Bakit? Ano mang bagay na pinagdadaanan mo ngayon, ginagamit lang ng Lord para palakasin ka, hindi ka habang buhay na nandiyan. Para sa lahat ng mga magulang, nung nagsisimula pong maglakad yung anak ninyo, ilang beses po sila nadapa? Ilang beses po silang nadapa, nanay? Paulit-ulit. Maraming beses, correct? Pero pag nadapa po ang anak ninyo, anong sinasabi mo? Simula ngayon, dahil sa pagkadapa mo na yan, nakakahiya. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng tawagin Prado. Tinatakwil na ka sa pamilyang ito. Ganun ba gagawin mo? Kapag nadapa ang iyong anak, no. I-encourage mo siya na bumangon uli. Anak, tayo. Anak, bangon. Bakit? Ini-encourage mo siya na tumayo uli. Hindi ka habang buhay, nadapa ka pero hindi ka habang buhay na nakadapa dapat. Amen? You are not meant to crawl. You are meant to run. Amen? You're not meant to crawl, you are meant to run. Sabi niya, bangon, bangon. Sinasabi ba ng mga nanay yan? Bangon. Pero ang question, ini-encourage mo lang ba siya na tumayo talaga? Tayo ka anak, no. Ini-encourage mo siya to do it again. At kahit na may risk na bumagsak uli siya, at kahit na may risk na masugatan siya, hinahayaan mo siya. Bakit? Kasi kung hindi siya madadapa, hindi siya matututong lumakad. Ano ang Lord? Hindi niya lang gusto na mapagtagumpayan mo ang buhay. Hindi niya lang gusto na matuto kang tumakbo. Gusto ng Lord, habang ikaw ay lumalakad, may nade-develop sa'yo. Paghahanda po ng Panginoon ang lahat ng mga pagbagsak at setback na nararanasan mo. Nawalan ka ng trabaho, hindi para magmukmok, kundi matuto sa sitwasyon. Nalugi ang negosyo, hindi para magmukmok tayo at isipin natin wala nang pakialam ang Diyos. May pakialam ang Panginoon. If you're not dead, God is not done with you yet. Hanggat may pulso ka pa, hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. May layunin pa ang Diyos sa'yo. Pero kailangan bumangon ka, magbihis ka, iwanan mo yung setback na yan. Don't settle for setback. Amen. Ang setback, tinatakbuhan. May natututunan, pero aalis din tayo. So kailangan, kapag nandun tayo sa sitwasyon at ginising na tayo ng Panginoon at tinampik tayo ng Panginoon, bihis na, prepare to live your old life. Prepare to live your old habits. Hallelujah. Prepare to live. Prepare to change. Kasi may bagong direksyon na gustong pagdalhan ang Panginoon sa iyo. Kaya isinara, may bubuksang bago. Kapag sinara ng Diyos ang pinto, ang bintana, may mas malaking bintanang bubuksan ng ating Panginoon. When God closed the door, greater is on the way. When God closed the door, there is more. The trials that you face will produce strength, endurance in your life. May tinuturo ang Diyos. Yun nga lang, unfortunately,
Hindi talaga madali pag dumaan tayo dito. Kaya minsan tayo, hindi tayo kagad makabangon at makapagbihis kasi shocked pa tayo. Para ka nawara shock eh, boom. Bait-bait ko, nangyari sa akin to. Ang tali-talino ko, bumagsak ako. Di ba? Nasa-shock ka eh. Ang galing ko sa business, nalugi. Bakit? Ikaw mismo siya. Because you're not ready yet. Sa Romans chapter 5, verse 3 to 5, watch this. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Pause. Basahin uli natin. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang... hold on. Sino sa inyo pag nahihirapan, masaya pa kayo? Yung na-hospital yung magulang mo, ay Lord, thank you, na-hospital sila. Matagal na rin kami bored sa bahay talaga, actually. Buti naman, may change of environment. Di ba? Sino sa inyo ikinagagalak nyo pa kapag may mga pagsubok na dumating sa inyong buhay? Obviously not. Pero bakit ang sinasabi ng Bible, ikinagagalak natin, dinamay pa tayo. Kayo na lang yan. Pero bakit sinabi ni Apostle Paul, ikinagagalak natin ang mga kahirapang ating tinitiis? Maiintindihan lang natin yung part na yan pag tinuloy natin yung verse. Ulitin natin. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Let me repeat. Ang sabi ng Scripture, ikinagagalak daw dapat natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Sino sa inyo masaya po kayo? Pinopost nyo pa sa Facebook, ay glory to God, nalugi yung negosyo namin. Purihin natin ang Panginoon. Ikinagagalak nyo ba pag may kahirapan na tinitiis? Hindi. Pero ang sabi ng Scripture, ikagalak nyo. Bakit? Dahil alam natin na yung mga hirap na yan, magbubunga ng pagtsatsaga. Magiging maligaya ka lang pala kung alam mo. Yan. Kung alam mo na may mabubunga siya sa'yo. So kaya hindi ka natutuwa madalas kasi hindi mo alam. Amen? Let me prove it to you again. Santiago chapter 1 verse 3. Nalalaman ninyo, yan na naman tayo sa mga alam-alam na yan. Okay? Nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Kaya pala sabi rin ng Scripture, consider it pure joy when you experience various trial. Kasi yung sinasabi ng Scripture, yung pagsubok sa pananampalataya, nagbubunga ng pagtitiis. Pero mas ma-appreciate mo lang, mas magiging maligaya ka lang sa pagtitiis kung alam mo. Ang ganda na sinasabi, tignan nyo yung sinabi ng James ulit. Balikan na niya yung one. Tignan nyo, ang ganda na sinasabi ni Santiago rito. In essence, ang sinasabi ni James, alam mo dapat na may magandang madudulot ang mga testing sa buhay mo. Ulitin ko, alam mo dapat na may magandang maidudulot ang mga testing sa buhay mo. So ang tanong, alam mo ba? Yun. Kasi pag di mo alam, hindi ka talaga magiging masaya. So ito ang sagot. Para tayo ay makapagtiwala, para tayo ay maging maligaya, kailangan natin pagkatiwalaan na anumang testing sa buhay natin ay may maidudulot na endurance. May maidudulot na pag-asa sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin mga kapatid, nasa atin na yung sagot. Ang problema, hindi lahat ng nakakaalam ng sagot nagtatagumpay. Knowing the answer doesn't guarantee success. O, damay-damay na to. Minsan nagtataka ka, paano ba ako papayat? Alam mo ang sagot. Alam mo eh. Tama? Sino sa inyo totoo? Alam mo. Alam mo, hindi mo na kailangan ng trainer. Alam mo ang sagot, correct? Ay ba, may problema ka? Pastor, ba't gano'n ha? Hindi ako makatulog sa gabi. Yung nakahiga ako, 3 oras na, hindi pa rin ako matulog. Alam mo ang sagot. Alam mo ang sagot na kapag binitawan mo yung cellphone, makakatulog ka. Right? Alam mo yun. But knowing the answer doesn't guarantee success. Hindi porket alam mo yung sagot. Kaya pala sabi ng Scripture, nalalaman ninyo yun. Kailangan alam mo pero hindi lang sapat na alam mo, dapat yung alam mo, ina-apply mo kapatid. Now ang question, ang Biblia ba nagkulang sa sagot? No. Alam natin ang sagot. Pag tayo ay malungkot, alam natin nandito ang sagot.
Pag tayo ay worried, alam natin nandito ang sagot. And yet we give up anyway. And yet we surrender. And yet we throw in the towel. Bakit? Alam natin ang sagot, but knowing the answer doesn't guarantee success. Ano ba sinasabi ng scripture sa Santiago chapter 1 verse 6? Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. Maliwanag, magtiwala sa Panginoon. Kawikaan chapter 3 verse 5, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. Alam mo ang sagot. Ano ang sagot? Magtiwala sa Panginoon. Ano ang sabi ng Hebreo chapter 13 verse 5? Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ang nakakalungkot mga kapatid, alam natin ang kanyang salita, kabisado pa nga natin. Pero sumusuko pa rin tayo. Bakit? Hindi kasi lahat na nakakaalam ng sagot nagtatagumpay. Some people wanted to quit. They wanted to throw in the towel. They wanted to surrender. May mga kilala tayong tao na pagal at hindi na makapagtagal. At ang hallelujah wala na sa ating bokabularyo. Ang praise the Lord hindi nakasama sa dictionary ng ating buhay. Pero maraming salamat sa paalala ng kanyang salita na kailangan nating tandaan. Kailangan mong ma-realize at ma-recall, ma-remember mga kapatid, na ang tunay na pananampalataya ay nagiging absolute. Hindi kapag maayos ang buhay, kundi kapag mas mahirap ang buhay, mas magiging totoo ang pananampalataya natin. Ang real faith is not absolute kapag ang wallet mo punong-puno ng pera. Ang real faith, ang tunay na pananampalataya nagiging absolute when your backs are against the wall. Kapag tinaningan ka ng doktor at wala ka nang malalapitan, nagiging totoo ang ating pananampalataya when all hell broke loose. At yung inaasahan natin ay hindi nangyayari sa ating buhay. Maraming salamat sa kanyang mga salita na nagpapaalala sa atin. Ugain man tayo ng pagsubok, hindi tayo magpapayanig. We were shaken to make us unshakable. And remain faithful. Don't give up your faith. Keep the fire burning. Keep up the faith. Sino po sa inyo gusto ng malalaking pananampalataya? Ako gusto ko eh. Taas nga po kamay. Sino sa inyo gusto ng big faith? Big faith. Big faith. Now, ano ang susi sa big faith? Do you know the answer? Kung gusto mo ng big faith, kailangan makaranas ka ng big problem. Kasi ang big faith, it doesn't make sense kung wala kang big problem. And minsan nagiging genuine and authentic ang faith mo kapag meron kang matinding pagsubok. Pansinin niyo to. Pag meron kayong inuubo ako. Tusiran. Para mainit ako ngayon, inom ka na kagad Biogesic every 4 hours. Wala nang pray yun. Di ba? Pero pag parang may bukol ako dito. Pray tayo. All of a sudden, you need big faith. All of a sudden, you have to call your pastor, Pastor, pag-pray mo naman ako, may nakakapapo akong bukol dito, baka mamaya kung ano na po ito eh. Oh. Pastor, pag-pray mo nga po, ay bawa, yung anak ko, matigas ang ulo, pag-pray natin. Pero kapag yung anak ko, parang sinasanay ba ito ng diablo to? Okay, patawag mo na si Pastor. Oh. Pag mga diablo na ang involved, pati kami sinasama. Kayo naman nagsimula niya, ba't yung kami dadamay? Amen? Bakit? Kasi minsan parang hindi matesting yung, parang takot tayo, no? Na dumanas sa malalaking pagsubok. And I understand where this is coming from. Pero sa totoo lang mga kapatid, kapag yung problema matindi, pero yung faith mo hindi sumusunod, ma-overwhelm ka. Doon nagsisimula na parang gusto na nating sumuko kasi yung faith hindi sumasabay sa laki ng problema. The bigger your Goliath, the bigger your faith should be. The higher the Jericho wall, the higher your faith should be. Because kahit gaano kataas ang higante sa iyong harapan, mas mataas pa rin ang Diyos mo. Kahit gaano kalakas ang Goliath sa iyong harapan, mas malakas pa rin ang Diyos mo. Yung nga problema ko, Pastor, nagsisimba naman ako lagi. Pag Sunday service nga natin, lagi ako maaga, 3 p.m., 1 o'clock, nandito pala ako, naabot ako pa yung mga naglalabasa sa church. Pag nag-fasting ako, Pastor, 7 days a week. Di ba, may mga ganun ba tayo, di ba? Parang pakiramdam ko, lapit-lapit ko sa Lord, di ko deserve itong mga problema to. Kaya nasasya ka pagka ang lapit mo na kay Lord, dumanas ka pa ng pagsubok eh. Kasi expectation mo, yung mga nakakaranas ng matitinding pagsubok, yung mga lumalayo sa Diyos, lumayo ka sa Diyos, bigyan ng problema yan. Bigyan mo na rin ng jacket, di ba? Baka ginawin. Pero ako, lagi ako nasa church, hindi ko deserve ito, Pastor. Now, listen to me. Even the righteous will fall. Even the righteous will go through this.
Proverbs 24:16. Basa. Kawikaan 24:16. Ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit, tiyak makakabangon uli. Ganda! Alam ko kung saan kayo pumalakpak. Sa makakabangon ulit. Ha? Oh, nakakapalakpak naman talaga. Hindi pa makakabangon. Wow! Hindi pa tapos eh. Di ba? Kasi nakaka-inspire naman talaga. Makakabangon uli. Usually, pag binabasa natin tong verse na to, madalas nakafocus na kagad tayo dun sa tiyak makakabangon uli. Kasi hindi sinabing maybe eh. Di ba? Tiyak. May certainty. May assurance na makakabangon. Pero bago ka pumunta dun sa makakabangon, may sinabi pa sa simula. Amen? Ano yung sinabi sa simula? Ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit. Ibig sabihin, kahit taong matuwid, nabubuwal din. Eh di ba kaya nga nabuwal kasi hindi matuwid, pastor? Hindi, kahit matuwid nabubuwal. Kasi reminder ng Panginoon sa atin yon na wala kang pwedeng pagkatiwalaan kundi ang ating Panginoon lang. Ang pagbagsak natin, ang pagkalugi natin, ang pagkatanggal natin may look like a mistake. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, nagkamali ka po yata. Mali po yata yung address na pinagdala nyo ng problema. Hindi po sa akin yan, sa kapitbahay ko po yan. Nagbibidyoke ito hanggang alas 3 sa madaling araw. Ito ang deserve ng mga pagsubok sa buhay. It may look like a mistake, but God knows exactly what He is doing. Kung inalaw ng Panginoon na mangyari sa iyo, para sa iyo talaga yan. Pero hindi ibig sabihin na kinalimutan ka ng Panginoon. Kasi kahit na matuwid, nabubuwal din. Pero tiyak ang pagkabangon nito. Bakit? Kay Lord ka nakakapit eh. God knows that you will fail. God knows that you will fall. God knows that you will lose. God knows that you will mess up. But you are not defined by your failures. Let me repeat. You are not defined by your failures. Third time is a charm. You are not defined by your failures. Unless you stay there. Unless you stay there. Because when you get up, you will be defined by what you overcame. Usually tayo, tinatawag natin sarili nating failure because we failed. Tinawag natin ang sarili nating loser because we lost. Listen to me, in God, you are not a permanent loser. Ang identity mo natatied up lang sa circumstance mo if you stay there. You are not meant to stay there. You are meant to dress up and move. Amen? Ang question, paano ka magre-respond kapag ikaw ay bumagsak? Sa mga NBA, di ba? Sa gitna ng kanilang worst game, ang mag-define sa isang player, paano siya bumangon after ng worst game? How would you stand up after that loss? How would you stand up? How would you respond? So, we are defined not by our failures. We are defined by our response to the failures that we have encountered in our life. Lord, bakit nangyari sa akin to? Lagi naman ako malapit sa iyo. Ginagawa ko naman ang lahat para sa iyo. Ba't ang hirap-hirap ng buhay? Sino ba nagsabing madali ang buhay? Nobody said it was easy. Sabi nga ng Coldplay chapter 3 verse 16. Amen? Sino ba nagsabi sa atin na ang pangarap madaling makamtan? Sino ba nagturo sa atin na ang success madali lang akyatin? Wala. Tayo lang ang nagsabi sa ating sarili, walang pangarap na madaling makamtan, walang success na madaling ma-achieve. Mahalaga yung response mo sa mga pagbagsak ng iyong buhay. Get up and prepare to live. Get up and prepare to walk away. Sabi mo sa katabi mo, bihis! Aalis tayo. Amen? Purihin ang Panginoon. Prepare for departure. Calling all the last remaining passengers of 5J842 bound for success. You are now ready to board through boarding gate number 3. All aboard, please. All aboard, please. Number 3. Prepare to be blown away. Prepare to be blown away. Are you ready for 2023? I am. Watch this, verse 9. Verse 9. Lumabas at sumunod si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang mga nangyayaring iyon. At ang akala niya, pangitain lang. Nangyari na ba sa inyo to, na may natanggap kayong blessing mula sa ating Panginoon, na kahit ikaw hindi ka ba kapaniwala na binigay sa iyo ng Lord, na wala kang ibang nabanggit kundi, wow?
Nung nagpe-pray ka, aw. Nung binigyan ka ng advice, how. Pero nung na-receive mo yung blessing, hindi ka makapagsalita, sabi mo na lang, wow. May mga ginawa ba ang Diyos sa buhay mo na hindi ka makapaniwala dahil sa faithfulness ng Diyos at nasabi mo na lang, wow. Tinaningan ka ng doktor pero buhay ka pa rin ngayon, wow. Hindi ka nakatapos ng pag-aaral pero maganda ang takbo ng buhay mo, wow, sana all. Napopromote ka every 3 months, wow. Hindi ka nag-apply, natanggap ka ba sa trabaho, wow. Talagang wow yun. Nakaka-amaze minsan gumawa ang Panginoon. Nakaka-amaze, sa totoo lang mga kapatid, si Peter, lumalakad na siya dun sa miracle, hindi pa niya alam na totoo. Amazed na amazed siya eh. Hindi kayang i-comprehend ng isip niya na lumalakad na siya sa pagpapala. And minsan tayo, nasa gitna na tayo ng blessing, hindi tayo makapagpasalamat kasi hindi tayo makapaniwala. Ang dami-daming deserving, pero bakit ako pa? Ang tawag dyan, grace. Grace is for the undeserved. It is unmerited favor of the Lord. You don't deserve it, but God gave it anyway. Prepare to be blown away. Prepare to be blown away. Ito pa nakaka-amaze, no? Si Peter, everybody put that in the chat. Wow. Okay? Wow. Wow. Okay? Prepare to be blown away. Look at this. Nung lumaya si Peter, hindi siya dumaan sa back door. Nung tinakas siya ng anghel, kasi usually pag tinatakas ka, hindi ka dadaan sa may CCTV. Correct? Pero nung tinakas siya ng angel, hindi sila dumaan sa back door. Dumaan sila sa front door. Ang sabi pa ng scripture, kung nabasa nyo, dinaanan pa nila yung guard. Yung 16 soldier, sila yung na-blown away. Pagdaan siguro ni Peter, si Peter ba yun? Di ba? Nakakulong yun ah. Hindi na siguro sila nakahabol eh. Bakit? Kahit sila na-blown away. Bakit mga kapatid? Nakaka-amaze kasi dinaan pas ng Lord sa bantay. Ang sabi ng scripture, He went past the security. And they never went through the back door. They went through the front door. Everybody saw it. Alam mo mga kapatid, naniniwala ako na yung mga blessing na gagawin ng Lord sa buhay mo, tatandaan nyo to ha, pag ang Diyos gusto kang pagpalain, hindi secret mission. Na parang sinisikreto na, oy anak, sikreto lang natin to ha, baka maingit yung kapitbahay mo, kaya ikaw lang muna, papano ko, backdoor muna ha, o abot-abot lang. Minsan kami, pagka mga pastor, pag binibigyan kami minsan ng love gift, may bigyan kami ng love gift, na-bless talaga sa buhay mo, bibigyan ng love gift, aabot sa iyo, pastor, kala mo, droga yung inaabot. Pastor, ako, drug pusher. Naiintindihan ko naman kasi talagang Lord, pastor, para sa ministry. Yung kakamayan ka lang, may magaspang. Ano yung magaspang? Amen? Kasi diba tayo pag minsan tumutulong, pag may inaano tayo, may mga tulong tayo, gusto natin, pasikreto, secret mission. Huwag ka maingay, baka utangan ako ni Mars, ha? Kaya... tayo lang. Pero ang Lord, kapag gusto kanyang pagpalain, when you get delivered, everybody is going to witness it. Everyone is going to witness it. Your friends, your family, your haters. Hello! Even your haters are going to appreciate everything that God has done in your life. Bakit? Kung lumabas si Peter gamit yung back door, may investigasyon pa yan. Sino ang kasabot dito? Inside job yan. Sino ang kasabot dito? Sino sa 16 soldiers ang nagtakwil? Pero nung dumaan si Peter sa front door, wala nang investigasyon. Alam nila, Diyos na lang talaga yun. Biruin mo, dumaan sa security, dumaan sa CCTV. Bakit? Kapag may gagawin ang Panginoon sa iyo, your mind will be blown away. Your mind cannot comprehend all the good things that God has done in your life. Kaya mga kapatid, pwede ba tayong huminto lang saglit at pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng bagay na ginawa niya sa ating buhay? Sa lahat ng mga pintuang binuksan ng Panginoon, sa lahat ng daan na create ng Panginoon, sa lahat ng mga bundok na problema ang ating napagtagumpayan, sa mga sakit na pinagaling ng Panginoon sa ating buhay. Let us thank God for what He has done. Because you will be blown away when God do it. And I am still blown away with what God is doing in our church. Hindi lang halata. Because I'm trying to compose myself. But what is happening in our church is not normal. Hindi dahil abnormal tayo. But what's happening in our church is not normal.
And I believe all the investment, all the sacrifice and dedication of the past, nakita ng Lord John at ngayon hina-harvest natin for the glory of God. Ito pinakamatindi pa. Hindi pa tapos ang Diyos. So prepare to be blown away. Prepare yourself for a better, brighter tomorrow. Prepare yourself. Alam ko nahihirapan ka pero ihanda mo ang sarili mo. Alam ko ngayon nagkakagulo-gulo kayo pero ihanda mo ang sarili mo kasi one day magkakasama kayo sa church. Alam ko ngayon nag-struggle kayo financially pero humanda ka. Prepare yourself. Dress up. Dress for success. Prepare your heart and prepare to be blown away because God is going to shift you from nothing to something. Amen. From mess to message, from test to testimony, from labor to favor, from trials to triumph. He's gonna blow your mind away. Amen. Ilagak mo lang ang lahat sa kamay ng ating Panginoon, gagawa siya ng daan. God is not letting you down, He is setting you up. Setbacks are made so that you can come back stronger and better than you were before. Kapag may setback, may comeback. Amen? Be strong. Pakatatag ka. Ikaw lang ang nag-iisang Kristiyano sa pamilya mo, may rason ng Diyos. Ikaw lang ang ayaw sumuko, may rason ng Diyos. Anumang ihip ng bagyo, alam ko may layunin ng Panginoon. Ang kandila, pag hinipan mo, namamatay agad. Kakantahan mo pa yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. By the way, nag-celebrate ako ng 28th birthday ko nung... What's wrong with you? Grabe yung pagtutol. Oh, happy birthday to you. Tapos ihipan mo, blow the candle. Patay. Marami sa atin, parang pananampalataya natin, parang kandila. Isang ihip lang ng pagsubok, patay. Kinantahan ka pa, papatayin ka lang din pala. Pero alam mo, dapat ang pananampalataya natin is so fired up, parang sunog. Yung sunog, lalo mong hinahanginan, lalong lumalakas. Lalong binabayo ng pagsubok, lalong lumalakas. Lalong tumitindi ang problema, lalong lumalakas. Kaya ang kaaway, litong-lito sa iyo eh. Yung demonyo nagkakagulo sa impyerno, sabi na, ang tindi na ng problema ang pinadala mo sa pamilya na yan, nagsisimba pa, nakatayo pa din, nananampalataya pa rin, litong-lito siya eh. Kasi pinadalang ka ng setback para sumuko, pinadala ka ng setback para mag-quit. Pero nung pinadalang ka ng setback, nagpasalamat ka pat ikinagalak mo pa kasi magpuproduce ito ng something in you. Yung nadapa ka na, bumagsak ka na, nawasa ka na, but your story is not done yet. Your story is not over yet. So kung may problema man sa pamilya, bangon! Bangon! Amen? Bumangon tayo, magising tayo sa katotohanan, baka natutulog pa rin tayo. Gusto ka ng palayain ng Panginoon, prepare yourself for a comeback. Comeback is real. May problema man tayo kayong mag-asawa, bangon, you can have a comeback. Lulong ka man sa bisyo, bumangon ka kapatid. Kaya mo pang magbago, it's not too late to change. Nagkamali ka man, bumangon ka, it's not too late to change. God is willing to accept you just who you are. Bumagsak ka man, bumangon ka, bumalik ka sa ating Panginoon hanggat hindi ka papatay. Hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. Hanggat buhay ka, may layunin pa ang Panginoon sa iyo. Amen. So remain trust in the Lord. Magtiwala ka lang at magugulat ka kapatid sa gagawin ng Panginoon sa iyo. Prepare your heart. Prepare to leave. Dress up. Prepare for departure. And prepare to be blown away. I'm excited that this house in the next few months will be filled with testimonies of how the Lord delivered us from all the setbacks and all the trials that we've faced. I'm excited to hear your story.